Ay po'y pinalad mga kabalitan, kabalitaktakan na makakaugnayan ang itinuturing na pong suki ng ating himpilan at ng palatuntunan ang mismong tagapangulo po ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Arsenio Tatay Boy Evangelista. Tatay Boy, good morning po. Maulang morning, Tatay Boy. Good morning, Drew, John. Greetings of peace, justice, and truth from Volunteers Against Crime and Corruption. Thank you for having us again, Drew and John. Right. May po magpapasalamat dahil kahit bumabagyo, kayo po ay naging available para sa isa ring malabagyong issue. Nahihinga namin po ng ikangay karagdagang paliwanag at detalye hinggil dito sa binabanggit ninyong mistulang hamon ito Kuyang Drew, di ba? Mga kabalitan-kabalitaktakan. Malaking hamon. Ang banggit, resibo o resign. Ang pinagtutungkulan po namin dito, mga kabalitan-kabalitaktakan, walang dilit iba kundi si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. So ang unang banggit dito, Tatay Boy, nagpaliwanag na po mismo ang Defense Department sa issue po ng citizenship at passport ni Secretary Teodoro. So, ang tanong dito, ano po ang nagtulak sa inyo para magbigay ng ganitong hamon o pahayag kaugnay sa isyong ito, Tatay Boy? Okay, John. But then, bago ko po sagutin yan, again, yung DACC statement is not a personal attack on the person of our good Secretary of National Defense, no? But nandito po ang DACC to remind the Secretary or other public officers or head of agencies under our Constitution that public office is a public trust at all times. If you are out of line, DACC is here to remind you that you are out of line. Anyway, going back to sa tanong mo, ang paliwanag po ng DND tungkol sa usaping ito ay nakikita po namin dito hindi sapat ang salita lang o blanket denial, no? Ang issue dito ay hindi lang technical kung hindi prinsipyo. Sumunod ba talaga siya sa batas sa tamang paraan? Yun ang unang tanong at may mga dokumento na nasasabing ginamit niya ang Maltese passport kahit wala pa siyang record o record ng pag-renounce, no? At sa kanyang sariling PDS, personal data sheet, itinanggi niya ito. Kung ordinaryong kawani o sundalo ang gumawa nito ay naku po, tsak, tanggal agad sa public, tanggal agad, no? Again, we go back to sa public office, is a public trust, kaya may obligasyon tayo magsalita para sa taong bayan, John. Right. So kayo po ba ay naniniwala na may dapat personal na gawin o sabihin ang kalihim para ikangay, Kuyang Drew, mapanatag po ang kalooban ng sambayanan kaugnay sa isyong ito? Tama po yun. Simple lang naman po ang dapat niyang gawin. At ipakita niya yung kompletong documents of renunciation ayon sa Republic Act 9225. Yung nadyan yung sworn petition, o oath of allegiance, saka yung identification certificate. Hindi pwedeng take my word for it lang, yung simpleng paliwanag. Lalo na, ang mabigat po dito, Secretary of National Defense ang na-involve sa issue na to at ambassador pa ang asawa niya. No? So sa posisyon nila, transparency and integrity ang puhunan. Di ba? So, ipakita nila na walang shortcut at walang special treatment at nobody's above the law. Dapat yung po lagi ang sinusundan. It is all about leadership by example, Drew and John. Apo, Tatay Boy, pakilinaw nga po, tama ho ba hanggang ngayon ba ay ambassador o may katungkulan pa rin ang misis po ni Secretary Teodoro, pero meron din bang hawak na Maltese passport yung kanyang asawa? Opo. Doon sa isang programa ni Anthony Taberna sa DW, sa kabilang istasyon, nakita ko yung interview, inamin naman po niya. Now, ang dapat sumagot niyan ay mismo si Secretary Teodoro doon sa tanong mo
Kasi siya yung kaya nga we are asking, begging for transparency. Ilahad niya lahat, no? Sa kanya dapat nanggagaling yung mga paliwanag na ito, simply because the truth will set him free, no? And even including yung family. Regarding do sa kung ngayon ba na sa kasalukuyan may hawak ba na Opo. na yung kung appointed ba up to now, saka kung na-renounce na ba ang yung Maltese citizenship nila during that time. So siya ang makakasagot nga po dito eh. But then upon reviewing yung mga ibang interviews, mga ibang print media, parang lumalabas nga na until now appointed siya as a public officer. Opo. Tatay Boy, with your indulgence kasi marami rin na nagtatanong na bukod po sa posibleng paglabag sa batas, kung meron man, ano po yung nakikita niyo implikasyon sa kinikwestiyong citizenship ni Secretary Teodoro? John, ito ay issue ng about moral and ethics, no? Kung hindi siya naging tapat sa simpleng tanong kung may foreign citizenship siya, paano natin maasahan ang buong tiwala ng mas malalaking issue, no? Katulad ng national defense, yung issue ng seguridad, at even yung podo ng Armed Forces of the Philippines. Bilang kalihim ng depensa, dapat siya ang maging huwaran. Yun nga, yung leadership by example, huwaran ng katapatan. Hindi lang ito tungkol sa dokumento, kung tutuusin. Ito nga ay tungkol sa tiwala ng bayan. Mahigpit siya sa mga kadete, sundalo. Yun yung mga naririnig po natin. Pero dapat, mas mataas ang pamantayan sa kanya. Yun nga, walang double standard at nobody's above the law, John. Po. Tatay Boy, mismong si PBBM na po ang nagpahayag po ng patuloy po na kumpiyansa po kay Secretary Teodoro. So, hindi pa ho ba sapat yun para po mapawi pong posible pong mga agam-agam ho natin, yung mga pagdududa po ng ilan po kay Secretary Teodoro? Ganito, Drew. Of course, rinirespeto natin ang posisyon ng Pangulo sa trust and confidence, na inataw sa kanya. Pero ang tiwala ng taong bayan ay hindi pwedeng iasa sa trust and confidence lang, at yung in-endorse siya because of trust and confidence. Pero sa demokrasya, Drew, yung again, accountability ay hindi selective. Ang suporta ng Armed Forces ay bahalaga dito talaga, Pero hindi ito pinawalang bisa ang obligasyon magsabi ng totoo. Ang tunay na serbisyo publiko ay hindi lang mahusay magtrabaho, kundi yung handang maragot. Yung accountability ba? Doon sa accountability, transparency, saka kung wala siyang itinatago, dapat wala rin siyang ikakatakot, Kaya nga, the truth will set him free. Right. Yun ang malinaw po doon. Opo. Tatay Boy, pasensya na, medyo idudugtong ko lang kasi magtatagni-tagni talaga to dahil unang-una, siya po ay Defense Secretary. Importante yan. Pinagkakatiwalaan pa rin ng Pangulo. At alam naman po natin na lumutang ang kanyang pangalan na isa sa mga ginugroom na isasabak sa 2028 presidential elections. Hindi natin maiiwasan, Tatay Boy, na maitagni at maiugnay sa politika itong issue na to. Anong dating sa inyo nito, Tatay Boy? Any reaction on this? Okay. Honestly, ngayon ko lang narinig yan or yung ganyang issue. But then again, yung VECC statement is non-political po ito. Right. This is about accountability, transparency, alam naman po nyo, and truth, and justice, even justice. Ang VECC po is a non-governmental organization.
non-political, no? Especially under may leadership 5 years ago. So pwede, it can be a tool, instrumento for political mileage. Parang nagkukwentuhan lang tayo, possible po 'yon. At alam mo, maganda ang record niya. Actually, binoto ko siya nung time na he ran for the presidency kasi presidential material po siya, senatorial material, because of his academic records, track record, nag-aral, top notcher sa UP, nag-aral po sa Amerika, Harvard, at maganda, no? But then, pag may mga moral issues at ganitong issue na why Malta, ito pa nga ang gusto ko rin itanong, of all the countries, bakit po Malta? Alam naman po natin, it is, itong bansang to member ng European, country. Oo, kaya you have to invest na malaki. Yun nga pala ang dapat sagutin. Of all the countries, dapat nga ang iniisip ko, Amerika, kasi nag-aaral siya doon, well-oriented siya doon. But ang big question is, why Malta? Kung bago ka makakuha ng visa sa Malta, you have to invest millions, no? Parang it's running to about 39 million ata yan, just to get that golden citizenship. So, bakit doon? Yun ang isa, no? At yun, John, somehow, na-share ko lang yung, yung position ng BECC regarding sa question mo. It can be used as a political tool also for this forthcoming presidential election. Ang isa lang malinaw sa hanay ni Tatay Boy at saka ng VACC ay walang personal, walang politika, paliwanag lang ang inihintay. Tama po, Tatay Boy? Resibo. Resibo. Resibo lang for transparency, truth, justice, at accountability rin, ano? Kasi may possible crime committed here, no? Doon sa perjury. Baka, may mga nababasa ako nga dahil doon sa mga napirmahan, doon sa personal data sheet, yung mga tanong. Saka yung mga biyahe. Nabanggit na biyahe gamit ang Filipino passport. Tatay Boy, mukhang may kumu-question doon. Oo, tama po kayo. Yun nga. At yung asawa rin is Philippine envoy nung I think 2017 ata nga ho yun, no? So tama po kayo. Usaping lang to, advocacy na walang personal attack on the person of the good secretary or anyone, yung mga public officers, na to remind them, yung accountability, transparency is napaka-importante. Since kayo rin, ang media are guardians of truth, nagbabantay kayo, kami naman, vanguards din. Walang personalan po ito. Visible lang. Pakita niya yung dokumento. Alright, Tatay Boy, medyo, if you mind, pwede ba tayong medyo sumegway ng konti dito sa ibang issue, lalo dito sa isinusulong ng isang senador na ibaba, tama ba? Ibaba o itaas? Ibaba, no? Yung edad ho ng criminal liability. What's your take ho dito, Tatay Boy? Oo po. Ang take po namin dyan, yung justice, accountability, ng minors, ang batas na po yan, binuo yan noong 2006. Then after 7 years, 2013, it was again revised, amended from 18 years old, binaba po sa 15. So ang standing ngayon, but kami, because of the recent, we have some data, most recent is yung napaka-rumal-dumal na pagkamatay ng isang UP student, 19 years old, na kung saan tumanggap ng 38 stab wounds. Wow. Yun, no? So, only to find out, yung mga involved po dito are minors. Yung isa, I understand, 14 years old. So, they should be, for us, it is about time, mabago ulit ito, ma-revise,
babapaw natin ulit sa 12 or 13 years old. But 12, hindi 13? kami 12. Because feeling namin, yun yung age of discernment, ano, na alam na niya ang tama at mali. In this case, do sa UP student, ang sabi, baka raw mamukhaan sila. So, alam nila, ginagawa po nila, di ba? Ay, yung consequence. At, yun, may age of discernment na, which right or wrong. Alam po nila yon. So, yun. So, nandun kami, no? Doon sa Juvenile Justice Welfare Act, dapat, it should be also focused sa rehabilitation, yung restoration, rather than punishment. Okay din po yun. Pero on the other side, paano naman yung side ng biktima, no? Yung magulang nito. Kaya nga, dapat bisitahin natin, it's about time, yung welfare, social welfare, kung kung nagagawa ba nila yung tama doon sa yung restoration nga, no, ng mga minors na in conflict of the law. So yun nga, at again, dapat magkaroon din tayo ng database dito, no? Right. Talaga kung or science based na talagang mga minors should be held criminally accountable. Kasi nga ang reason nga lang namin bakit kasi masyado silang may access sa mga smartphones, social internet, media, Jet. especially na uso nga ngayon yung artificial intelligence. So yun madali different platforms may access sila kaya yun ang mabigat dito. Ang parents should also be held accountable. Baka I don't know kung may include nila yon kasi sila yung sa nag-uumpisa po yan sa pamilya, at ito laban po ng community talaga to. Yung mga minors should start early na talagang ang maayos, no? Saka kasi nga, baka nga nagagamit din ito ng mga organized crime groups, no? Kasi ang mindset din ng mga minors, walang jail time. So, walang deterrent, actually. Kasi minor sila minor de edad. Oo nga. Oo, yan. Tama. Oo. So, Tatay Boy, haba pang kwentuhan ito. So, iset natin yung mga susunod sa iba pang issue. Dahil ako, may gusto pa ako itanong. Kaya lang natatalian kami ng oras, Tatay Boy. So, iset natin sa mga susunod na pagkakataon. Salamat po, ha? Opo. Salamat sa oras. Tatay Boy. For having us again. Opo. Mananatiling bukas po ang programang ito. Suki, Tatay Boy. Ingat po kayo. Good morning. Salamat po ulit. Salamat po. Morning. Good morning. Alright. Po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Arsenio Tatay Boy Evangelista, suki yan ng programang ito, ang tumatayong tagapangulo po ng VACC, Volunteers Against Crime and Corruption po naman.